Surprise? In-announce ko pa no last Sunday. May tagapagsalita. Pero anyway, I consider it providence. Kasi finally, hindi ko alam kung conclusion na to, pero kasi biglang nabago yung message kagabi. Bagamat nakaduktong pa rin to dun sa topic natin, yung kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung pa rin yung trend of thought na sinusuong natin. Na parang sa parte ko, parang ang hirap bitawan. Kasi alam niyo ba na dun umiikot ang buhay natin? Kung naalala niyo Ecclesiastes chapter 12, yung here the conclusion of the whole matter, yung katapos-tapusan ng lahat ng mga pinag-uusapan sa Ecclesiastes. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay, walang kabuluhan ng buhay natin, walang kabuluhan ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Yung mga kinagigiliwan nating kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan. Sabi ng preacher, let us hear the conclusion of the whole matter. Dito magtatapos ang pag-uusap. Fear God and keep His commandments. Hindi pa siya nagkasya doon sa conclusion. Dinuktong pa niya sa bandang dulo. For this is the whole duty of man. Paano mo kukontrahin yun? So, why are we here this morning? Okay? Aside from that, meron pa ba iba? Actually, pwedeng meron pang iba. Pero wala siyang kasing halaga yung tungkol sa Diyos. Kaya tayo nandito dahil sa Kanya. Walang pumilit sa inyo. Walang pinilipit ang kamay. Kasi wala naman akong nakitang nakasimangot eh. Parang masama loob na dumating dito. So, magandang ngiti ng karamihan. Mukhang handa na naman kayong tamaan. Huwag kayong mag-alala. Every time tinatamaan kayo, nauna na ako. Maraming mga binibigyan diin natin sa mensahe na nararamdaman nyo yung diin kasi alam nyo kung saan nanggaling. Kung kayo nasaktan dun sa narinig nyo, kumusta naman ako? Kasi nung narinig nyo, ang dami nyo sumalo eh. Nung pinag-aralan ko to, ako lang eh. Kaya, ito na naman tayo. Alam nyo, pilit kong gustong pigain na pakaseryosohin natin itong mensaheng ito. Ilang ulit ko nang sinabi, nakalimutan nyo na lahat ng mensaheng narinig nyo, wag lang ito. Kasi dito nakasalalay kung Kristiyano ka o hindi. Hello? Hi. Parang kasi pagkatapos ko sabihin yung sinabi ko, parang lumunok yung sabay-sabay. Tanggalin ko nga muna yung salamin ko para masyadong maraming napapansin itong matang to. Ando din tayo sa kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit siya mahalaga? Kung naalala nyo, may 3 R's. Kung naalala nyo, ito na naman ako. Review na naman tayo. The 3 R's. Bakit mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Kasi sila lang yung i-recognize ng Lord. Sa atin yun. Pakibulungan mo.
pakibulungan nyo na medyo ando dito na ako sa ano eh. Medyo ano na tayo eh. Papa-take off na eh. Saan na nga ba? Tayo lang ang kikilalanin. Ay, huwag natin sabihin tayo lang. Sino lang? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa karya ng langit. Sino lang? Yun lamang tumutupad sa kalooban ng Ama. Ba't sinabi yun? Dahil ba na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod? Hindi. Pananampalataya, biyaya tayo naligtas. Bakit ine-expect na sumunod tayo sa kanyang kalooban? Kasi yun yung mga tunay na ligtas. Kaya yung pagpapasunod, kung sakali mang nagiging makulit sa pangangaral at paulit-ulit, it's because yun yung palatandaan na talagang ligtas ka. Kaya, nagsimula yung text natin, 2 Peter 3:9. He is long-suffering to usward. Alam niyo ba yung word na long-suffering? Ang ibig sabihin yun, His mercy is prolonged. He giveth more grace. He is patient with us. And He is giving us all the chance to make a choice to change. May kailangan baguhin, may kailangan ayusin sa ating buhay. Tayo nakakaalam nun. Tanong, susunod ka ba? Susunod ba ako? Huwag mo nang tignan yung katabi mo, pero susunod ba siya? Why? Because that is the whole duty of man. God expects us to be obedient if we are truly His children. Kasi my sheep hear my voice, I know them, and they follow. So, ang kahalagahan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Kasi yung pagsunod, doon nakasalalay yung recognition ng Diyos. Balang araw. And we are talking of the future glory. Ha? Hindi ngayon. Kasi ngayon may mga nagre-reklamo. Sabi nga darating, asan? Asan na? Kailan? Anong petsa na? Dumating ba? Andi dun sa text natin mamaya. Titignan natin yun. Wala naman eh. Nambobola ka lang. At maraming ganong mentalidad. Kine-question nila, actually pag sinabi mo yon, ang kine-question mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagka-Diyos ng Diyos. Totoo ba yung sinabi niya? Di naman yata. Kasi wala naman nangyayari. Anong petsa na? Tagal-tagal na. Kaya may talata dun sa talatang 8, 2 Peter 3:8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord 1,000 years, and 1,000 years is one day. Bakit sinabi yun? Kasi may nagque-question yun. Tagal. Sabi mo, nangako ka, darating na eh. Hindi naman ako nangako eh, kung ikaw yung preacher. Hindi ako nangako. Pero yun yung sabi ng salita ng Diyos, darating na siya, malapit na. Ngayon, kung gaano kalapit, yun, computin nyo, 1,000 years is one day. And one day is 1,000 years. O, mag-compute na kayo. Ano ibig sabihin nun? Kung ang tao naiinip, hindi ang Diyos. Kaya tumigil ka. At yun yung 2 Peter chapter 3, verse 3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers. Last days. Kaya nagbago yung outline ko entirely.
Kasi nung balikan ko yung context nitong 2 Peter chapter 3, dito ko nakuha na naunawaan na hindi tayo dapat mainip. Kung meron mga dapat mainip, yung mga papuntang impyerno. Kasi sila yung nagque-question. Kasi kung Kristiyano ka, nagtitiwala ka sa Diyos, di kanya pababayaan. Kung Kristiyano ka, kung may kasalanan ka, pagsisihan mo na. Why? Kasi tumatakbo panahon. At hindi patagal ang panahon. Paikli. I want that to sink in. Paikli. So yung pagkakataon na binibigay ng Lord, samantalahin na natin. Kung kinikilala mo na si Kristo, tagapagligtas mo, lubusin na natin yung pagkilala. Kasi yung lubos sa pagkilala ay pagpapasakop at pagsunod sa Kanya. Amen? So, marami tayong narinig na mensahe na itinutuwid tayo. Tanong, sumusunod ba tayo? Hello? Baka kaya hindi mo sinusunod kasi iniisip mo sa tao lang naman galing. Hindi, consider it na hindi galing sa akin. The long suffering of the Lord to usward. So, in the last days, ang ganda, scoffers shall come. Ano yung katangian ng scoffers? At ito yung panahon natin. They are walking after their own lust. Hindi na sila sumusunod sa kalooban ng Diyos, naglulublob pa sa kasalanan. They are walking after their own lust. Kailan to? In the last days. And mind you, nandoon na tayo. Hindi tayo papunta pa ron. Hindi, nandoon na tayo sa panahon na huling araw. Hello? Convinced ba kayo ron? O, pakicheck kung magkano dollar, ha? Pakicheck kung magkano gasolina. Oh, grabe. Kaya iba, sobrang depressed na kasi ang mahal na bilihin, walang pambili. Kaya kung wala kang pananampalataya, kung wala kang Diyos na sinasampalatayanan, madaling bumigay. Tama? Pero ba't nakakangiti pa tayo? Kristiyano tayo. Correct. Yung nga, magulo gobyerno. Nagpupuyos ang kalooban ng mga Pilipino. Kaya nga pakiusap ko sa inyo, wag na tayo makisali. Why? Kasi sumali ka man, wala namang mababago. Di ba? Magbabago ba gobyerno dahil galit tayo? Sabi ng gobyerno, nek-nek nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami nabubuhay. Saan tayo ilalagay yan? Yun yung mensahe. Saan tayo lulugar, Pastor? Lumugar ka lang sa tama. Gawin mo lang yung tama. Lalo pa kung sa pagkikinig nyo ngayon, may tatama, gawin nyo lang yun. You're on a safe side. Eka nga. Sabi ng Lord, sagot kita. Hindi kita pababayaan. Hindi nga kita iiwan eh. I will never leave you nor forsake you. Kaya wag mapako ang isip natin sa mga pangailangan lang. Kasi Hebrews 13, yun yung sinabi. Let your conversation be without covetousness. What's covetousness? That's covetousness. Meron ka na, gusto mo pa. Kaya pag nawalan ka, halos mamatay ka. Why? Kasi di ka mabubuhay ng wala. That's covetousness.
Kung ano meron yung kapwa, gusto mo. Kung ano meron ka, kulang pa. Hindi tayo nagkasya. Palatandaan yun na ang puso natin wala sa Diyos. Nasaan? Yung kinahuhumilingan mo. Kaya kung saan malapit ang puso mo, idol mo yun. Anumang bagay na papagitna sa relasyon mo sa Diyos, anuman, sino man, pag pumagitna siya sa Diyos, at pipiliin mo siya kaysa sa Diyos, idol mo yun. That's idolatry. Kasi wala tayong ibang pwedeng mahalin kundi ang Diyos lang. In fact, mababasa nyo sa scriptures, hindi mo po pwedeng mahalin ang tatay mo, nanay mo, asawa mo, mga anak mo, nang higit kaysa sa Diyos. Bakit sinabi yun, Pastor? To the point na ang ginamit na word, hate. Uy, kakapuutan ko yung tatay ko, nanay ko. Tama ba yun? Tama. When it comes to comparison sa pag-ibig sa Diyos. Kasi walang pwedeng pumantay sa pag-ibig natin sa Diyos. Wala. Yung mamimili ka between God at kung sino mang Herodes. Idolatry. So, ba't tayo pumasok niyan? Kasi ano ba kalooban ng Diyos? Fear God and keep His commandments. Why? Because that is where our life revolves. That is the whole duty of man. The whole duty of man. Yun yung kabuuang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. For to me to live is Christ and to die is gain. Hindi lang basta cliche yun. Hindi lang basta byword yun. That is a way of life. At yung buhay na ipinamumuhay ko ngayon, hindi ko na pinamumuhay sa sarili ko, kundi para sa Kanya na namatay para sa akin at nabuhay maguli. So, ang daming mga talatang pwede kong isaksak. At pag tumatak, hindi naman sapat na tatatak lang. Dapat makita sa ating buhay. Why is this important? Kasi pag namali ng lugar yung puso natin, mga kapatid, at iba ang nandiyan dyan, may kapupuntahan yan. Recognition? Relation? Naalala nyo, dumating yung nanay niya at mga kapatid niya. Tapos, nagbulong-bulungan yung mga tao hanggang galing sa likod, hanggang sa nakarating sa harap. May lumapit kay Kristo, isa sa, hindi ko alam kung alagad niya o isa sa mga nakikinig sa kanya. Panginoon, nandiyan yung nanay mo at yung mga kapatid mo. Kung isa ka doon sa nakikinig sa kanya, na nandun doon sa kalagitnaan, ang ine-expect mo siguro, ganun ba? Sandali lang. Mag-excuse si Kristo sa crowd. Sandali lang po, give me a minute or two. May mga special people na dumating. Di ba? Nanay mo yun. So, dinami-dami ng mga tao, sino pinakamalagang tao sa harapan mo? Yung kadugo mo. Yung malapit sa puso mo. Kung kaibigan mo pa yun, hindi mo pa pwedeng pagtagalin yung pakikipag-usap sa kanya. Nanay mo! So, ano sagot ni Kristo? Sino nanay ko? Sino kapatid ko? Ano sinasabi ni Kristo ron? Yung mga tao na malapit sa puso niya, na kinikilala niyang nanay, kapatid, tatay, at lahat ng may relasyon, take note of the word relation, ay yung mga taong nakikinig at sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya, yun yung second point. Relation. So Christianity is not about religion.
Ngayong umaga, hindi ko tinatanong kung ano religion mo. At hindi ko rin ipapangalandakan kung ano religion ko kasi hindi mahalaga yun. Kasi ang mahalaga, kung meron ka relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi yun lamang may relasyon sa Diyos, ang susunod sa Diyos. Sino nanay ko? Sino mga kapatid ko? Tinuro niya yung mga nakikinig. Ito, yung mga nakikinig at tumutupad sa kalooban ng aking Ama. Relation. At nandito tayo sa ikatlo. Ang haba. Ano yung ikatlo? First John chapter 2, verse 15. Kaya, binanggit ko na yung tungkol sa idolatry. Anyone, anything that comes between you and the Lord. Kasi, usually, yung papagitna, yung gigitna, haharang sa attention mo sa Panginoon. Magiging karibal mo sa iyong affection sa Panginoon. At yung haharang sa gitna, usually ang magiging attraction mo sa buhay. Diba? Ano yan? Ano yung third R? Restoration. Or, pwede natin gamitin yung word na renovation. Kasi ano yung restoration? Kasi nasira tayo ng kasalanan eh. Huwag niyong kalilimutan. May relasyon dati, yung unang nilalang. Nire-recognize ng Diyos na sila yung pinakamahalagang creation sa lahat ng nilalang. Tayo yung special creation ng Lord eh, ang tao. Kasi nung lalangin niya yung mga bagay-bagay, salita lang ginamit niya. Nung nilalang niya yung tao, ginamit niya kamay niya. Hulmahin, hubugin, buuin. Tapos yung mismong buhay natin, galing sa kanya. Bakit? Kasi naging buhay yung putik nung kanyang hingahan ng kanyang hininga. That's why man became a living soul. Pero sa isang iglap, sinira ng kasalanan. Alam niyo yung kwento. Kasi between God and man, Adam and Eve, walang nakapamagitan. Direkta yung kanilang communication, direkta ang kanilang fellowship. May pumagitna. Alam niyo yung kwento, tama? Sino yung pumagitna? No, baka sabihin niyo, yung ahas, pastor. Tama ka rin naman, pero huwag niyo sisihin yung ahas, kawawa naman eh. Kasi ginamit lang siya eh. Naalala niyo? Isang example dyan, si Pedro, nung sabi ng Lord, huhulihin ako, paparusahan ako, mamamatay ako. Sabi ni Pedro, no Lord, hindi pwede yan. Ang sinasabi ni Christ, yung kalooban ng Ama para sa kanya, na mamamatay siya. Pumagitna si Pedro. Ay, hindi mangyayari yan. Over my dead body. Ano sabi ng Lord sa kanya? Lumayas ka, Satanas. You are an offense to my ministry. Nakuha niyo yung point ng pagitna? May relationship ba tayo sa Lord? Bahagi o layunin ng pangangaral ng mensahe ngayong umaga, suriin natin kung may pumapagitna sa relasyon yan. And usually, yung papagitna dyan, yan yung kinukonsider mong mahalaga sa buhay mo. Kaya yung worldliness, maraming aspect yung worldliness. Eh. Pwedeng obsession ng wealth, pwedeng loved ones, love twice, love thrice.
Pwedeng career yan. Kailan naging idol ang career? Pag walang mas mahalaga sa'yo kundi yung career mo. To the point na nakakalimutan mo Diyos. So 1 John chapter 2, yung warning is, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, katotohanan to the love of the Father is not in him. Bakit? May humad lang So yung imbis na direktang pag-ibigan, pagkakaunawaan, pagtitinginan, dahil may pumagitna at napunta dun yung attention mo, wala na sa Diyos yung attention mo. Tama ba? May humarang Hello? Hi. Kaya tanong, may nakaharang ba? Ikaw nakakaalam nun. And don't tell me you love the Lord hanggat anda dyan yung nakaharang. Ginamit kong illustration yan, yung pagyakap. Itong 1 John chapter 2, it tells us about, hindi mo pwedeng yakapin ng Diyos pag meron kang ibang yakap. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Hindi ang Diyos ang kayakap mo. Kung ang mundo mahal mo. Kasi huwag mo sabihin, yakap mo, Lord, I love you, Lord, and yet, kumikis ka sa mundo. Walang ganun. So, sunod na verse. For all that is in the world, ito na. You fill in the blanks. Kasi hindi kailangan i-enumerate dyan yung kasalanan ng mundo. Na-categorize dyan yung uri ng kasalanan na ginagawa natin. Kung saan ito nanggagaling. Yung uri ng kasalanan na ginagawa natin ay hilera sa isa yan sa tatlo. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Hindi ito sa Diyos. Pero ito yung humaharang sa Diyos. It is not of the Father, it is of the world. So unless you do something about it, it's the world you are embracing, not God. O hindi dyan nagtatapos yung mensahe kasi may kasunod na verse. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Next verse. And the world passes away. Yun yung i-emphasize ko ngayong umaga. Bakit mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Bakit? Kasi lahat ng bagay lilipas. And the world pass away is very interesting kasi hindi ibig sabihin niya annihilation, na mawawala lang. Hindi. May pupuntahan yan. Kumbaga sa moda, lilipas. Pero hindi nangangahulugang hindi mo na pwedeng ulit isuot. Yun lang, baduy ka na pagka sinusot mo yung hindi na uso. Tama? Yun yung ibig sabihin ng pass away. Mayaman ka ngayon, sikat ka ngayon, makapangyarihan ka ngayon. Hello. Everything in this world will pass away. That's the word. Kung ano yung uso ngayon, malalaos din yan. Kaya yung namumuhay sa kasalanan, nagpa-prosper sa kasalanan, maligaya sa kasalanan, sabi ng Biblia, may araw ka rin. Huwag ka umasa sa hindi mo maasahan. Bakit? Kasi Diyos lang ang pwede mo asahan. And that is what our text is saying. All these things that is in the world, they will pass away.
And the last thereof, yung kung ano yung dahilan kung bakit hindi ka makaalis sa ganyang kalagayan. But he that doeth the will of God abideth forever. So, ano yung ikatlo? Restoration, renovation. Why? Kasi yung sinira ng kasalanan, bubuuin ng Diyos. Mukhang masaya sila. Ha? So, ito yung ibig ko sabihin dun sa salitang glory is an incentive to being godly. Glory is an incentive to being godly. Kung merong reason kung bakit hinihimok tayong maging godly, sapagkat may naghihintay sa godly na future glory. Kasi malinaw dito sa text natin, sa pag-aaralan natin ngayong umaga, na kung merong dahilan kung bakit people will go to everlasting destruction, it's because they failed to be godly. Yun lang hindi mo kilalanin ng Diyos. Mamuhay ka na parang walang Diyos. Magwala ka sa buhay. Maglamira ka sa kasalanan. May sinasabi ang Diyos, tigilan mo yan. Sabi mo sa Diyos, tigilan mo ko. Wala kang pakialam sa akin. The fool has said in his heart, no God. Kaya may 2 Peter 3:9. He is long-suffering to usward, as some men count slackness. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Bakit mahalaga yung thy will be done? Especially now that we are in the last days. More than ever, we need to be more serious about it. Consider nyo na hindi na nagbibiro ang Diyos. Medyo iba na yung tono ng Diyos sa warning na binibigay niya. Kasi unless we repent, we will perish. Kaya don't claim to be a Christian and yet you are living freely in sin. Don't even dare to claim. Because the Lord knows who are His.